sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Impeachment moves ng Makabayan Bloc kay Vice President Sara Duterte, isa umanong political opportunism ayon sa isang opisyal ng National Security Council. Ngunit Makabayan Bloc naninindigang na ayon sa konstitusyon ang kanilang ginawa. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kukulangin sa oras kung hindi susuportahan ng 1/3 ng House members. Mahigit 700 container van na naglalaman ng bigas, overstaying at nakaimbak lang sa pantalan ayon sa Philippine Ports Authority. Opisyal na kasunduan para sa pagbabalik ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas, nalagdaan na ayon sa Department of Justice. Una sa ating mga balita, dalawang magkahiwalay na motorcycle crash accident ang nirespondehan ng UNTV News and Rescue kaninang madaling araw sa Quezon City. Isa sa Barangay Bahay Toro kung saan 4 ang sugatan, habang ang isa naman ay nangyari sa Old Balara. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang tawag kaugnay sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa Congressional Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City, mag-alas 2 kaninang madaling araw, December 7. 4 ang naitalang sugatan sa aksidente. Unang sinaklolohan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council ang mag-asawa na sakay ng isang motorsiklo at kaagad dinala sa ospital. Tinulungan naman ng UNTV News and Rescue ang isa pang sugatang motorcycle rider na kinilalang si Marvin Delanya. Nagtamo ito ng gasgas sa dalawang kamay, kaliwang tuhod at hiwa naman sa bahaging kilay. Dito sa sir, Kelly? Wala. Sir, tignan ko Wala. Wala, masakit. Sige, kuha naman ng bike, sir. Magkatuwang din na nilapatan ng pawang lunas ng UNTV Rescue at Philippine Red Cross ang angkas nito na nagtamo ng minor injury sa kamay. Ayon sa kasama nito sa trabaho, galing sila sa bahay na kanilang kasama. Magkakasunod po kayo. Magkasunod kami, naiwan na lang nila ako. Pagdaan ko, nakita ko, inintuan ko, sila pala naiwan ako sa stoplight. Ayon sa security guard na nakakita sa pangyayari, mabilis ang takbo ni Delanya at habang binabaybay ang Congressional Avenue, nasagi nila ang isang motorsiklo sakay ang mag-asawa. Yung tambing na lang ng mga tao kasi motor na lang gumamit na. Tapos yung tao, tambing na yung babae naman, nagdagan na naman. Mabilis po kayo ba? Mabilis po yung pinanggaan yung click. Matapos lapatan ng first aid, dinala ang sugatang rider sa Quezon City General Hospital. Tatlo naman ang sugatan sa isang aksidente sa Area 9 Luzon Avenue, Barangay Old Balara, Quezon City, alas 12 na madaling araw kanina, December 7. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang insidente. Nadatnan ng grupo na nasa gilid na ng kalsada ang 3 tao na sugatan. Isa rito ang pedestrian na kinilalang si John Joe Gelico, 19 years old. Iniinda niya ang pananakit ng kanyang kaliwang kamay. Nagtamo rin siya ng hiwa sa bibig matapos mabangga ng motorsiklo at sumubsob sa kalsada. Ang Old Balara Barangay Rescue na ang tumulong sa mag-asawa na sakay ng motorsiklo. Ayon sa mga residente, nabangga ng motorsiklo si Gelico habang papatawid sa kabilang kalsada. Dinala ng UNTV News and Rescue Team ang pedestrian sa East Avenue Medical Center. Samantalang ang dalawang sakay ng motorsiklo, ang Barangay Rescue nagdala sa ospital. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinawag na political opportunism ng isang opisyal ng National Security Council ang pagsusulong ng planong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Bernard Dadis.
Walang sinabi ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na isang destabilisasyon ang impeachment moves laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ni National Security Council Assistant Director Jonathan Malaya sa press conference ng NTF-ELCA kahapon. Ang paglilinaw ng opisyal ay bunsod ng mga naging pahayag umano ng Makabayan Bloc kamakailan. We never said that the impeachment is destabilization. What we said was that the violent action by the left in Mendiola last Bonifacio Day is an attempt to manufacture a political crisis and create violence in the streets. Binigyang diin ni Malaya na sang-ayon sila sa pananaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagsusulong ng impeachment ng Makabayan Bloc ay makakaapekto lang sa pagharap ng pamahalaan sa mas mahalagang issue. We agree that the Makabayan's impeachment of VP Sara is a distraction from the more urgent issues facing the country. The President is correct. It will tie down the Senate. It will tie down the House. And the President is just concerned with addressing the needs of the Filipino people. Tinawag rin ni Malaya na isang political opportunism ang ginagawa ng Makabayan Bloc. Makabayan's call for impeachment, nagpa-file sila ng impeachment left and right. Why are they doing that? Again, very clearly, it is political opportunism. Political opportunism and political mileage. Sa huli, sinabi nito na mananatili sila sa kanilang mandato na pigilan ang anumang pagtatangkang guluhin ang bansa. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naninindigan ang Makabayan Bloc lawmakers na naayon sa saligang batas ang impeachment complaint na inihain nila laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang tugon ng mga kongresista mula sa minorya sa gitna ng pahayag ng National Security Council na political opportunism ang ginagawa nila. Ayon sa mga mambabatas, kailangan nilang gawin ang kanilang mandato na papanagutin ang mga opisyal ng pamahalaang nagkamali o umabuso sa kanilang kapangyarihan. Pagsunod ito sa Constitution at maging aral, maging batayan ito ng lahat ng mga kakandidato, lalong-lalo na sa mataas. So huwag nila isisi ito sa mga ordinaryong tao na gusto lamang na accountability sa gobyerno. Naniniwala naman ang ilang kongresista na kukulangin na sa oras kung hindi susuportahan ng 1/3 ng House members ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan, nangangalap na ng pirma mula sa kanilang mga kasamahan ang Makabayan Bloc lawmakers upang maidiretso na sa Senado ang reklamong nais magpatalsik sa pwesto sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita. Maaaring kulangin na sa oras kung dadaan pa sa House Committee on Justice ang impeachment complaints na inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ng dalawang kongresista nang tanungin kaugnay ng issue. Kung hindi i-endorso ng hindi bababa sa 1/3 ng House members o 103 na kongresista ang impeachment complaint para maidiretso na sa Senado ang reklamo, kinakailangan pa itong dinggin sa House panel na mahaba-habang proseso. Kung walang referral by one-third vote, parang medyo ipit talaga sa panahon. Kung dadaan pa sa Committee on Justice. So medyo mahaba-haba talaga ang proseso if it goes through the Committee on Justice route. Yung sa substance kasi, we will be requiring the respondent to file an answer and it's a 10-day period that is going to be given to them. So that alone is gonna eat up a lot of days. Baka kung mag-take tayo ng normal route, meaning magkakaroon ng hearing sa Committee on Justice for a period of 60 days at the minimum and may be extended on the decision of the committee membership, I believe na kulang na ang panahon. Kaya naman kasalukuyan ng kumakalap ng pirma mula sa kanilang mga kasamahan ang Makabayan Bloc lawmakers na nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Duterte.
Anila na ipadala na nila ang digital copy ng kanilang reklamo sa kanilang mga kasamahan upang mapag-aralan ito sa pamamagitan ng chat group. Target nilang makakuha ng 106 na pirma mula sa kapulungan para sa resolution of impeachment na kanilang isinusulong at maidiretso na ang reklamo sa Senado. Higit pa ito sa 1/3 ng kinakailangang pirma. Maasap na talaga kasi ito na kasi yung shortcut way, no? Yung pinakamabilis na makakagather ka na agad ng 1/3. So, we're giving our colleagues yung weekend para mapag-isipan, mabasa yung buong complaint at kung sakaling gusto nila magpirma doon sa endorsement, mahal namin yan by Monday. In short, pumirma na sila para nang sa ganon, maipasa na natin ito sa Senado at mapag-usapan na ito. Very simple lang, 1 ground, 3 acts. Kayang-kayang i-digest kahit ng mga simpleng mamamayan itong usapin na ito. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, may posibilidad na ihain ang ikatlong impeachment complaint laban kay VP Duterte sa susunod na linggo. Ito anya ang hinihintay nila bago i-refer ng sabay-sabay ang mga reklamo sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez. Mayroong 10 session days ang liderato ng Kamara upang i-include ito sa order of business at 3 araw para ma-refer sa House Committee on Justice. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatanggap ng kopya ng imbitasyon ang National Bureau of Investigation ng year-end lunch meeting ng Office of the Vice President kasama ang mga kawani ng media sa December 11. Ito ay kasabay ng araw na itinakda ng NBI at kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagharap sa ahensya kaugnay ng sapina para ipaliwanag ang panig ng pangalawang Pangulo sa umano'y pagbabanta nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Umaasa naman ang NBI na magpapakita din sa kanilang tanggapan si VP Sara. It should be noted that niresent namin yung pag-appeal ni Vice President dito at 10 o'clock on the same day. So, titignan na lang natin kung anong magiging dahilan ni Vice President, bakit hindi makakapunta sa amin. Pero nagkaano pa rin kami, umaasa pa rin kami na 10 o'clock naman kami, mas maaga, baka dumating dito si Vice President. Sigurado na ang pagbabalik sa bansa ni Mary Jane Veloso. Ito ay matapos lagdaan kahapon ng mga kinatawan ng Department of Justice kasama ang Minister of Human Rights Correction at Immigration Bureau ng Indonesia ang kasunduan para sa formal transfer ni Veloso sa Pilipinas. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, hihintayin na lang nila na naabisuhan sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa detalye o nilalaman ng kasunduan. Muling nakapagtala ang Philippine Ports Authority ng mahigit 700 container vans ng bigas na overstaying na sa nakalipas na buwan ng Nobyembre. Ayon sa PPA, nakipag-ugnayan na sila sa Bureau of Customs at Department of Agriculture sa nasabing container van. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Maraming bigas ang nakaimbak sa Manila International Container Terminal at Salt Harbor. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago, nasa 736 container vans ng bigas ang kanilang naitala sa buwan ng Nobyembre na mahigit 30 araw na sa pantalan at hindi pa pinupull out ng mga may-ari. Currently, as of end November 30, we have 736 containers, overstaying containers containing rice shipment. Okay. Now, when we say overstaying rice containers, meron dyan na naiiwan pa yung talagang matagal na nandoon pa sa old list. Meron naman dyan na dumating na after nung October reporting pero nag-exceed na din sila doon sa tinatawag na na-clear na sila ng Bureau of Customs pero hindi pa rin sila pinupull out. Walang kapangyarihan ng PPA para i-dispose ang mga container van. Kaya ang nangyayari, naiipon lamang ito sa pantalan. Nai-report na umano nila sa Department of Agriculture at Bureau of Customs ang bagay na ito upang maaksyonan. Basta ako, inana namin sa Bureau of Customs, alam naman nila kung sino yun.
basta sa amin, hindi mo tinatanggal yan. Check mo rin. Pile up lang ng pile up yung charges dyan. Hindi ba? But of course, ayaw din namin kasi it eats up space. And as in any instance, kapag napakalaki na ng utang, napakahirap ng bayaran yun eh. Bunsod nito, planong doblehin ng PPA ang multa sa overstaying na container van simula sa susunod na taon. Sa ngayon, nasa 600 pesos lamang kada araw ang multa sa mga nakatenggang kargamento. Higit na mas malaki kasi kung uupa ang may-ari ng container van ng warehouse na nasa 3,500 hanggang 5,000 piso. One of the logical reasons kung bakit, at saka economic reason at saka business reason kung bakit na malamang iniiwan nila yan dyan, is because it's cheaper to keep it inside the port than bring it out and pay for warehousing costs. Mas mura sa loob eh. I think based sa computation namin, if you leave it sa port. Sabi ng PPA, hindi lamang mga bigas na overstaying ang kanilang mga inire-report sa DA at POC, kundi ang iba pang agri-products gaya ng manok at iba pa. Sinabi noon ng Department of Agriculture na ang port congestion ang isa sa dahilan kaya mabagal ang pagbaba ng presyo ng bigas. Ryan Lacanlali, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na gagawin nila ng mas maaga ang kanilang bidding process sa mga flood control projects sa Metro Manila. Ito'y kasunod ng pagpuna ng Commission on Audit na merong nasa 22 mga flood control project ang MMDA na na-delay noong 2023. Ito ang balita ni JP Nunez. Tatapusin na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ngayong taon ang mga bidding na kinakailangan para sa mga flood control projects sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairperson Attorney Romando Artes, layon nito na maging on time ang kanilang paggugol ng pondo na nakabatay sa National Expenditure Program o NEP sa 2025. On our part, ngayon pa lang ang target namin yung nasa NEP namin na budget for flood control ay tatapusin naming ipabid within the year. Ang pahayag ay kasunod ng pagpuna ng Commission on Audit sa delayed flood control projects ng ahensya. Ayon sa MMDA, ang mga na-delay na proyekto ay may kinalaman sa maintenance at mga infrastructure project para sa mga flood control. Marami dyan maliliit na mga projects na mahirap din minsan implement dahil mahirap yung access, yung mga ganon. Kasi mga esteros yan normally na aming mini-maintain. Sa annual report na inilabas ng Commission on Audit noong December 1, 2024, mayroong nasa 22 mga flood control projects ang MMDA mula sa 58 mga proyektong inilatag noong 2023 ang naantala. Bahagi ito ng Metro Manila Flood Management Project Phase 1 na may nakalaang pondong umaabot sa higit 510 million pesos. Delayed ang mga proyekto mula 1 araw hanggang 310 days noong December 31, 2023. Ayon sa COA, ang dahilan ay poor strategies sa monitoring at implementasyon ng mga programa at mga proyekto. Muling iginiit ng COA ang kanilang rekomendasyon gaya noong nakaraang taon na tiyakin ng MMDA ang mabilis na procurement process upang hindi matagalan ang mga proyekto at agad itong mapakinabangan ng publiko. Bukod dito, may iba pang mga puna ang COA sa naging disbursement ng pondo ng MMDA noong 2023 na naka-upload na sa official website ng ahensya. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 9 milyong motorcycle plates ang backlog ng Land Transportation Office hanggang December 2023. Ayon sa Commission on Audit Report, maraming motorsiklo ang patuloy na bumabiyahe ng walang plaka dahil sa pagkaantala ng distribusyon ng kanilang plaka. Ipinaliwanag ni LTO Executive Director Greg Pua Jr. na ang backlog ay nagmula sa mga problema sa bidding at Temporary Restraining Orders o TRO simula noong 2014.
Bagamat nabawasan na anya ito mula sa dating 13 milyon, nananatiling malaking hamon ang backlog. Target ng ahensya na matapos ang problema sa June 2025. Tiniyak ng LTO na hindi huhulihin ang mga motorista na walang plaka basta't maipakita ang sales invoice at ORCR. Ang pagkakaroon ng cancer, aksidente na nagdulot ng injury sa mga kamay at paa o impeksyon ay ilan sa mga pangunahing sanhi ng tinatawag na lymphedema, isang kondisyon ng abnormal na pamamaga. Ngunit alam nyo bang may mga paraan para maiwasan at mabawasan ang epekto nito? Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang hindi normal na pamamaga ng ilang parte ng katawan, partikular sa mga kamay at paa, ay maaaring indikasyon ng lymphedema. Isang uri ng pamamaga na may kakaibang katangian kumpara sa pangkaraniwan. Yung pamamaga is actually very common. Marami tayong mga kondisyon na nagkukos ng pamamaga. Pero yung lymphedema is a kind of abnormal na pamamaga. Ayon kay Dr. Jasmine Melissa Bernardo, isang vascular medicine specialist mula sa Makati Medical Center, ang primary lymphedema ay maaaring likas o congenital at lumalabas mula pagkabata hanggang edad 30. Samantala, ang secondary lymphedema ay dulot ng iba't ibang dahilan tulad ng cancer treatment, aksidente, trauma, at paulit-ulit na impeksyon. So, like I said, medyo marami ang causes ng lymphedema. Pero generally, pwede natin siyang hatiin sa dalawang klase. Yung primary at yung secondary. Yung primary can be congenital or nagsisimula sa pagkabata. Pwede rin siyang, kahit congenital siya, lumalabas siya pag medyo nasa 30-year-old na. No? So, yun yung primary. Pero meron din yung mas maraming klase ng lymphedema, yung tinatawag nating secondary. Yung secondary, maraming pwedeng maging sanhi yun. Like for example, ang pinaka-common ngayon is cancer or cancer treatment, no? Na-operahan dahil sa cancer, nag-radiation dahil sa cancer, even chemotherapy. Pero marami pa rin causes ng lymphedema, gaya ng trauma. For example, nagkaroon ng aksidente sa kanyang legs or sa kanyang kamay, pwede rin mag-cause yun ng lymphedema. Ang isa pa is impeksyon. Yung paulit-ulit na impeksyon ng legs or arms can cause lymphedema. Bukod dito, ang mga subtle signs tulad ng pagsikip ng singsing, kasuotan o pakiramdam ng bigat sa apektadong bahagi ay dapat pagtuunan ng pansin, lalo na ng mga cancer patients. So, number one is siguro maganda din na i-discuss natin sa mga cancer patient natin na this can be a side effect of the disease in itself, yung cancer nila, at saka yung treatment ng cancer. Oo, kailangan natin para maging vigilant sila, para bantayan nila kung magkakaroon sila ng lymphedema. Pero generally, nagsisimula yan sa mga subtle signs, ano, yung for example, kunwari sumisikip yung yung mga singsing, yung kanilang sleeves na dati naman nasusuot nila. Tsaka syempre yung kabila okay naman, pero yung isang kamay nila na affected, parang mabigat. Sa tulong ng mga lifestyle change, may iwasan at mapapababa ang panganib ng lymphedema. Ugaliin ang regular na konsultasyon sa doktor dahil ang iba pang kondisyon tulad ng obesity at sleep apnea ay posibleng magdulot din ng abnormal na pamamaga. Marami tayong pwedeng gawin, no, para mabawasan yung simptomas ng pasyente, no. Isa dyan is kailangan ideal body weight. Kasi pag ikaw ay obese o masyadong mataba, nako-compress natin yung tiyan, yung pelvic veins, ano. So pag pumayat ka, lumiit yung tiyan mo, nag-i-improve din yung circulation. That's why I actually found that most of my patients na merong unexplained na bilateral leg swelling o namamaga pareho yung paa, I have to screen them for obstructive sleep apnea. Kasi pwede rin yun mag-cause ng edema ng legs na unexplained, ano? So, kailangan magpapayat, kailangan mag-exercise.
At para sa iba pang impormasyon ukol sa lymphedema, tunghayan ng programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maraming araw ng klase ang nawala sa ilang lugar sa bansa dahil sa magkakasunod na bagyong dumaan noong nakaraang buwan. Dahil dito, kinakailangan ng ilang mga paaralan sa bansa na magsagawa ng make-up classes at ibang estratehiya upang mabawi ang mga nawalang araw ng pasok. Ito ang balita ni Jed Neresina. Patuloy na nagsasagawa ng makeup classes ang mga paaralan na nagpatupad ng class suspensions bunsod ng magkakasunod na bagyo kamakailan. Kaya ang itinakdang April 15 end of the school year sana sa susunod na taon, maaaring mabago pa. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, kailangan mag-adjust ng ilang paaralan lalo na ang mga matagal na wala ng pasok dahil sa bagyo para makumpleto ang required number of school days. Depende yun sa kada school, depende sa number of missed classes. Pwede sila mag-extend kasi up to, ang school year natin 180 days, pero may buffer ng 40 days na pwedeng mag-makeup classes doon ang ating mga school. Possible kasi yung mga ibang area, ang dami nilang bagyo, ang dami nilang na-miss. So pwede sila mag-extend. Dagdag ni Secretary Angara, may ilang mga paaralan sa bansa ang lubhang napinsala ng bagyo, kaya nagpapaabot ang DepEd ng emergency materials sa mga ito na maaari nilang magamit. Grabe ang tama ng mga bagyo ngayon. Kakaiba talaga. Yung napuntahan ko sa Camarines Sur, sirang-sira yung kanilang mga kagamitan, yung kanilang, lahat ng kanilang papel, yung mga libro, sira. Lahat ng kanilang computer, lahat ng kanilang TV, learning aids, sira lahat dahil yung buong first floor nila baha. Yun, kailangan may emergency materials tayo na binibigay. Ayon sa kalihim, humingi na rin sila ng tulong sa Department of Public Works and Highways para sa pagsasaayos ng mga nasirang paaralan sa bansa. Samantala, sinabi ni Secretary Angara na tuloy-tuloy ang preparasyon ng bawat paaralan para sa Program for International Student Assessment o PISA. Inaabangan na rin ng DepEd ngayong buwan ang listahan ng mga paaralang mapipiling makakasama sa nasabing pagsusulit. Pag alam na natin yung mga schools, syempre, we will tell them, prepare nyo yung mga students ninyo. Mas mahigit through computers, may special lessons sila, gano'n. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaaapekto na sa ekonomiya ng turismo ang ilang araw ng malawakang brownout sa Siargao Island. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, inaasahan naman ng power distributor sa isla na maibabalik na bukas ang serbisyo ng kuryente sa lugar. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Nakatanggap ng maraming reklamo si Senador Juan Miguel Zubiri kaugnay ng mga nararanasang brownout sa Siargao Island. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng senador na idinadaing ng mga tao ang kawalan ng kuryente sa buong isla na nagsimula pa noong December 1. Lubhang nababahala naman ang mambabatas sa epekto ng power outage sa Siargao kung saan nakadepende ang ekonomiya ng lugar sa turismo. Lalo pat dagsa ang mga turista sa isla ngayong palapit na ang holiday season. Ngunit pinapatay umano nito ang ekonomiya ng turismo sa isla na nakaapekto sa kabuhayan ng mga residente. Ito ay dahil nagbabawas ng tauhan o nagsasara ang mga resort, hotel at restaurant sa isla bunsod ng brownout. Sa inilabas na abiso ng Siargao Electric Cooperative o Siarelco noong December 1, ang malawakang blackout ay bunsod ng depekto sa linya sa submarine cable na nagsusupply ng kuryente sa isla. Kung ito nga anila ang problema at magkaroon ng paborableng kondisyon kabilang na ang panahon at paggalaw ng dagat, inaasahan ng power distributor na magsisimula na ang pagkukumpuni nito ngayong araw, December 7. Habang target namang matapos ang pagsasaayos at pagbabalik ng serbisyo ng kuryente bukas ng gabi, December 8. Pansamantala, naglaan ng free charging stations ang Siarelco sa 6 na lugar mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Samantala, binigyan diin ni Senador Zubiri na matagal ng problema ang mga brownout sa isla. Aniya, personal niya itong naranasan sa Siargao kung
kung saan inaasahan ng brownout araw-araw. Hindi anya ito ang dapat na maranasan ng mga turista, lalo pa ang mga residente na hangad na mabuhay ng maayos at magkaroon ng kabuhayan. Bunsod nito, nanawagan rin si Zubiri sa Department of Energy o DOE at National Electrification Administration o NEA na tugunan ang paulit-ulit na problema sa serbisyo ng kuryente sa Siargao Island. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakapagtala ng 22 pagyanig sa Bulkang Kanlaon nitong Biyernes ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ito ay naganap mula hating gabi ng Biyernes hanggang hating gabi ng Sabado, kasabay ng 2,946 na tonelada ng sulfur dioxide na inilabas ng bulkan. Naobserbahan ng mga usok na umabot ng 200 metro mula sa bunganga ng bulkan na nagpapakita ng patuloy na pagbuga ng gas. Ang mga plumes o usok ay patungo sa kanlurang bahagi ng bulkan, indikasyon ng aktibong degassing. Mananatili ang Alert Level 2 sa Kanlaon, ngunit inabisuhan ng PHIVOLCS ang publiko na iwasan ang pagpasok sa Permanent Danger Zone at ipagbabawal ang mga eroplano na lumapit sa bulkan. Malaking tulong ngayon sa probinsya ng Bulacan ang paglalagay ng slope protection sa mga ilog. Dagdag pa rito, hiniling ng DPWH na sana ay may makapag-produce sa lalawigan ng bagong mga dredging equipment at pumping station upang masolusyonan ang flood control project sa probinsya ng Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Dati po nang wala pa yung river wall, umaapol tubig, bumabaha rito. Ito po mismo sa daan, lahat na po. Pati po sa karsada, sa bahay. Ngayon hindi na po. Malaking bagay po itong river wall na. Nakakakontrol niya yung tubig, lalo kung malalagyan lahat yan. Naibsan ang pangamba ng ilang residente sa 1st District ng Bulacan tuwing maulan ang panahon. Ito'y nang matapos na ang slope protection o river wall project ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa nasabing lugar. Nawala na rin ang alalahanin ni Mang Geraldo Javier ng Barangay Tabang Giginto, Bulacan na baka makakuha ng sakit gaya ng leptospirosis ang kanyang mga anak sa tuwing bumabaha dati sa kanilang lugar. Ito marumi, ililigtas sa mga bata, maitim ang tubig, matandili, marami, kaktong. Ito malilis na. Hindi na po karagala sa atas na Isa pa lang ang natapos sa kanilang 2024 project sa 1st District ng Bulacan. Ito yung nasa parting Tabang Giginto kung saan nasa 176 linear meter slope protection ang natapos na ngayon ay nagsisilbing pangharang sa baha. Malaki pa rin ang pagkukulang nung aming mga proyekto, although mahal talaga yung magpagawa ng slope protection kasi pinatataas mo yung carrying capacity, pinabibilis mo ang velocity ng tubig para makapunta ka agad sa Kailugan o sa Manila Bay. Bukod sa slope protection, malaking tulong din kung maglalagay naman ng pumping station sa mga binabaang lugar para mahigop ang tubig baha. Po kasi naikabit natin yung pumping station, naisarado na natin lahat ang daanan ng tubig. Makokontrol na po, doon na po lahat dadaan ng tubig sa may lugar ng pumping station. Then pag tumaas ang tubig, automatic dapat matanggal natin, maipump natin yung tubig papunta doon sa main river natin. Kaya po ang kailangan natin yung lahat ng main river and tributaries natin, maiayos natin yung slope protection. Maitaas natin yung slope niya para lumaki ang kanyang carrying capacity. Samantala, ilan pa sa nais magawa ng ahensya ay ang makapag-produce ng dredging machine o panghukay sa ilog para lumuwag, malinis at mahukay ang mga tributaries ng waterways. Tuloy yung ginagawa na naming procurement ng pagbili ng mga excavator, yung amphibious excavator na maglilinis, especially yung mga tributaries. Yung tributaries kasi natin kung minsan nandoon yung pagkakaroon ng problema ng hindi mabilis na pag-agos ng tubig. Pagbaba ng tubig, pagtanggal ng baha, sana'y magiging mabilis kung maaayos natin yung ating mga tributaries. Samantala, umaasa ang Bulacan DPWH na sa tulong ng lokal na pamahalaan ay matulungan silang mapondohan ang nasabing proyekto upang tuluyan ng di makaranas ng mga pagbaha sa lalawigan ng Bulacan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sumailalim sa 3 araw na standard first aid training at basic life support ang mga kawani ng Philippine National Railways sa Bicol Region. Layunin nito na maihanda ang kanilang mga kawani sa anumang sakuna at emergency na maaaring mangyari sa kanilang trabaho. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Bilang isang kawani ng gobyerno, sila ay isang government agency. Kinakailangan na mayroong pagsasana yung mga kanilang mga empleyado, lalo na yung sa operations nila. Paghahanda sa sakuna at emergency. Ito ang nais ng National Railways Bicol Region sa pagsasailalim ng kanilang mga tauhan sa 3 araw na basic life support and first aid training. Ayon sa PNR, napapanahon ang ganitong pagsasanay upang mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga tauhan ng PNR sa mga sitwasyon na kinakailangan. Pinangunahan ng Naga City Disaster Risk Reduction and Management Office ang aktibidad kung saan nasa 50 mga empleyado ng PNR ang sumailalim sa nasabing pagsasanay. Pinag-aralan sa training na ito ang paglalapat ng pangunang lunas sa mga sugat, proper bandaging, proper lifting and moving at pati na cardiopulmonary resuscitation o CPR at paggamit ng automated external defibrillator o AED. Hindi lang po ito ang ituro namin sa kanila, paano sila makikipag-coordinate sa mga ahensya ng gobyerno sa labas ng Naga Station. Kunyari, nasa ibang istasyon sila sa labas ng Naga, sino yung tatawagan? Namigay din ang PNR sa mga nakilahok sa training ng GoBag na naglalaman ng first aid kit. Bukod sa mga discussion at application na iparanas din sa mga kawani ng PNR ang simulation activity kung papaano sila re-responde sa isang malakas na lindol na pwedeng magresulta sa isang mass casualty incident. Sa actual simulation, nasubok ang mga tamang aplikasyon ng pagbubuhat, pag-control bleeding, splinting at tamang transportation decision na kanilang gagawin, lalo't marami ang kanilang inaasikasong pasyente. Mabuti na rin na nagkaroon tayo ng ganito sapagkat para sa mga susunod na mga darating na kung ano pa mga kalamidad, may knowledge tayo. Yung kahalagahan po ng basic life support na ginawa po sa amin dito sa PNR, hindi lang po sa workplace ng trabaho po namin, kundi pwede din po namin ma-apply sa mga kanya-kanya po namin buhay. Target ng PNR na maisailalim sa ganitong pagsasanay ang lahat ng kanilang empleyado sa buong Bicol Region. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagtibay ng United States Appeals Court ang batas na maaring magresulta sa pagbabawal ng TikTok sa Estados Unidos. Tinanggihan ng korte ang argumento ng TikTok na labag ito sa konstitusyon at idiniing ang layunin ng batas ay alisin ang kontrol ng China sa app bilang proteksyon sa seguridad ng bansa. Itinakda ang January 19, 2025 bilang deadline para sa ByteDance na maibenta ang TikTok sa isang non-Chinese owner. Kapag nabigo, ipagbabawal ang TikTok sa mga app store at internet service providers at pagmumultahin ang mga lalabag. Humingi ng paumanhin si President Yoon Suk Yeol sa pagdedeklara ng martial law noong December 3 sa South Korea. Tiniyak din ito na handa niyang harapin ang resulta ng kanyang desisyon. Ito ang balita. Labis na pinagsisihan ni South Korean President Yoon Suk Yeol ang pagdedeklara ng martial law noong December 3. Sa kanyang bagong talumpati, sinabi nito na ang kanyang naging hakbang ay bunga lamang ng pangailangan ng sitwasyon. 이번 비상계엄 선포는 국정 최종 책임자인 대통령으로서의 절박함에서 비롯되었습니다. 하지만 그 과정에서 국민들께 불안과 불편을 끼쳐드렸습니다. 매우 송구스럽게 생각하며 많이 놀라셨을 국민 여러분께 진심으로 사과드립니다. Itinanggi naman niya na may planong muli siyang magpatupad ng batas militar sa bansa. 또다시 계엄이 발동될 것이라는 얘기들이 있습니다마는 분명하게 말씀드립니다. 제2의 계엄과 같은 일은 결코 없을 것입니다. Tiniyak rin ito na handa niyang harapin ang anumang magiging resulta ng kanyang ginawa. 저는 이번 계엄 선포와 관련하여
법적, 정치적 책임 문제를 회피하지 않겠습니다. Ipinauubaya na rin anya sa kanyang partido ang pagpapasya sa kahihinatnan ng kanyang natitirang panahon bilang Pangulo ng bansa. 국민 여러분, 저의 임기를 포함하여 앞으로의 전국 안정 방안은 우리 당에 일임하겠습니다. 향후 국정 운영은 우리 당과 정부가 함께 책임지고 해 나가겠습니다. 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 머리 숙여 사과드립니다. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muli na namang napatunayan ng UNTV ang pagiging child-friendly na mga programa nito. Kabilang ang istasyon sa isa sa may pinakamaraming child-friendly programs na ginawaran ng Anak TV Seal sa ginanap na 2024 Anak TV Awards kahapon. Ito ang balita ni Mia Alonso. From UNTV, Cristiano Drama. From UNTV, ang inyong kawan. C-News, Doctors on TV. GMK, Good Morning Kuya. Huntahang Ligan. Ito ang balita. Ito ang balita weekend. KNC Show. Sunod-sunod na ipinagkaloob sa 14 na programa ng UNTV ang kani-kanilang Anak TV Seal sa araw ng parangal na ginanap sa Quezon City kahapon. Kabilang sa mga binigyan ng prestihiyosong Anak TV Seal ang Good Morning Kuya, C-News, Ito ang Balita, Doctors on TV, KNC Show, Lifesaver, Manibela, Serbisyong Bayanihan at UNTV Cup. Ito na ang ika-25 taon ng Anak TV sa paggawad ng Anak TV Seal na isang simbolo ng mga programa na naglalabas ng mga content na angkop sa kapakanan ng bawat pamilya lalo na sa mga batang manonood. Nag-umpisa po kami sa 15. Ngayon, 112. Kaya ang Anak TV will always be there as long as you believe in us. And we will try our best to make the children hear their voice. Kasama rin sa nabigyan ng pagkilala ang mga host ng UNTV na sina Kuya Daniel Razon, Ate Arlene Razon, Ira Mariano, Joshua Junicio at Celine Ang. On behalf of Serbisyong Bayanihan, and I'm so proud and so happy. Ito po ay magsisilbing inspirasyon para patuloy pong makapagbigay tayo ng impormasyong pangkalusugan na mas makakapagbigay po ng pangangalaga sa ating kabataan. Thank you so much sa Anak TV Awards for this recognition, of course. Ito pong ating Anak TV Seal for the UNTV Cup Games and the UNTV Volleyball Games. This is for you, for the man who conceptualized this concept. Para po sa iyo to, Kuya Daniel Razon, because I think this is the first in the world or perhaps in the country na meron tayong ganitong concept para makatulong po tayo habang naglalaro po tayo ng basketball at volleyball. 2008 nang magpasimulang makatanggap ng Anak TV Seal Award ang UNTV at hanggang sa kasalukuyan ay patuloy nitong mas pinagbubuti ang mga programa upang mas maging angkop para sa mga batang manonood. Umaasa naman si Anak TV President Elvira Yap Go na mas mapabuti pa ang layunin ng Anak TV sa hinaharap. Makikita natin, kailangan din po ang suporta ng gobyerno. It cannot just be a private sector who's doing it, but the government has to do their share also. Kailangan magtulungan tayo. The Philippines has so much to offer all over the world. Mahigpit din na nagbigay ng pagpapaalala si Anak TV President Go sa mga personalidad, maging sa mga artista at content creator ang pag-iingat bilang mga inspirasyon at gabay ng mga kabataan sa bansa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Jeremias 10:23 na nagsasabi, O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Bago tayo magtapos, nais po naming magpasalamat sa mga bumubuo ng Anak TV Awards sa pagkilala sa Ito ang Balita Weekend at iba pang programa ng UNTV. Makakaasa po kayong sisikapin namin na patuloy na makapagbigay ng mga balita at impormasyon na higit na makabubuti at kapaki-pakinabang sa mga batang manonood. Muli, salamat po sa Diyos. At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.